Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon po ay maki-update tayo dito sa ongoing na FIDE World Youth Chess Championship. At dito tayo sa Girls Under 14 kay Jamaica na pambato natin. Nasa board 1 po siya kahapon. Round number 4, ang kaharap niya ay ang solid player ng Kazakhstan na si Aria, paano bigkasin yan? Kolyavko. Yan. Ng Kazakhstan. Katabi po ng Russia yan. Kaya by the influence of Russian chess, nako, masasabi ko pong malakas yan. At 2241 ang rating. Diba? O malayo ang agwat ng rating sa atin. Pero dahil tayo po'y Pinoy, lalaban tayo. Nag-E4 si Jamaica, C5 si Maria, Knight F3, Knight C6, pinasok ang Open Sicilian, capture at nag-Knight F6, threat ang pawn, Knight C3, depensa, D6. Ayan. So ito po yung classical approach ng Sicilian, Bishop G5, E6 na nauwi na po sa tinatawag na Richter-Rauser variation. At nag-A6, kinapture na po yung Knight capture and nag-castling queenside. Dito pa lang po, ramdam ko kagad kay Jamaica na preparado po siya sa linya. Preparado kasi biruin nyo, pinasok niya to, kain, tapos castling, bookline yan eh. Nag-Bishop E7 and naitira niya yung top of the line na tira talaga dito. Yung kinakapture talaga yung knight na obligadong G-pawn ang ipangka-capture. Kasi po, kapag bishop, babagsak yung pawn D6. Kaya bishop or G-pawn pala ang pang-capture and then nag-bishop C4. Dito pa ako humanga sa ating kababayan kasi pag bishop C4, biruin nyo, ina-attract niya yung black na, sige, salubungin mo ko ng D5, salubungin mo ko. Mukhang solid ang black pag naka D5, di ba? Pero Queen A5 lang ang ginawa dito ni Maria. Bakit po mga kamatsas? Tingnan nyo po yung nasa likod nito. Napahanga ako eh. Pag nag-D5 ka, capturein lang, capture, may sacrifice. Ibig sabihin, preparado talaga si Jamaica. Capture and then bishop takes. Naka-threat yung tore. So dito po, puwersado na mag-rook A7. Kasi kung mag-rook B8 lang, konting pag-aaral lang po sa likod ng linya na to. Ayan o, ilag, may check doon. Wala na. Durug-durug. Talo agad. Queenless, di ba? Ayan. Kaya dito, puwersado, mag-rook A7, ilag, tapos bishop C6, bishop D7, tapos may queen E3. Yan ang binibiling tira dyan. May queen E3, threat ang tore, di makagalaw ang bishop, nakapin, na kapag umilag, ayun na po, dito nalalabas yung habol para mabawi yung isang tore, tubo pa, expose ang king, and then wasak ang king side. Tubong-tubo talaga. Ayan. So yan po yung nasa likod niyan kung bakit ina-attract ni Jamaica na tumira ng D5 dito ang kalaban. Pero nag-Queen A5 si Maria, mukhang nakatunog. Nag-Rook HE1 para talagang masecure na hindi maka-D5 D5 dahil dinagdagan palalo ng element na nako, lalong hindi pwede. Lalo na nandyan yung king sa E5, delikado yan. Nag-Bishop D7, tipong umislog lang ng development pero binad mo ba ng computer? Pero bookline pa rin yung bad move na yan ha. Dapat daw po ang tira ay Bishop B7. Dito pala ang tamang development para makadagdag sa D5. O kasi talagang dapat salubungin ng D5 pero make it sure na solid dapat yan. Hindi masasakripisan. Pero balik tayo, nag-Bishop D7, F4. Perfect po ang line. Eto rin talaga. Grabe, aral na aral si Jamaica. Nakakabilib yung preparasyon niya. At nag-Rook A7, ayun. Dito na po lumabas ang novelty sa makatuwid. Kinapa na po ng Kazakhstan player ang Rook A7. Na bad mo ba na no? Siguro nape-pressure siya na pag F4, yung tipong may E5, mga ganun-ganun na tipong may pressure sa D-file yung bishop. Kaya parang sinuportahan niya ng maaga. Pero questionable po yan. Dapat daw po ang tira ay castling, inside, castling, queenside, o kaya F5. Aray ko. Pag kinain sabay ganun, ano? Pero magulo. F5 sabay D5. Magulo. At dito po, kinapa na po ng Kazakhstan player nag-Rook A7 at nag-Bishop B3 lang para hindi na matimingan ng, baka mamaya matimingan ng solid na D5 na. At nag-Rook B7, F5. Ayun. Galing. Ang galing ni Jamaica, mga kamatsas. Ibang level. Ibang level. Aral siya, aral. F5.
Kung tutuusin, sacrifice po yan po na yan. Nag-queen e5. Kumbaga, tinake advantage dito na makontrol yung e5 square and then extra support na rin sa under pressure na pawn e6. Pero dito po, sa likod ng sacrifice, tingnan natin para magkaroon tayo ng idea. Pagka kinapture yan, capture, bishop takes. So, parang nakapingas lang ng isang pawn dito, di ba? Kaso, ayun nga may kinalaman kasi yung rook sa e-file, may queen takes d6. No? Pag nabuksan ng e-file, laging may bawing ganon, di makapalag yung bishop, nakapin. So dito, delikado. May ganon, may capture sa c6, may capture sa f6, ang daming paparating mga kamatsas. Kaya balik tayo sa queen e5 na ginawa at nag-queen e2. Tineret yung pawn sa e6. Ang solid ng mga ideas ni Jamaica. Ang solid. Nag-a5 inilag at ayun, queen a6, another good move. Eksaktong-eksakto ang tira sa computer. Nag-rook c7, king b1, eksakto na naman po. Tingnan nyo sa computer, good move yung king b1. The best, prophylactic move lang. Kumbaga, relax lang, relax. Everything is under control. Ika nga, no? Relax lang. Para lang makaiwas po sa mga potential na mga check-check. At ginawa dito nag-rook g8. Ayan. Teka muna mga kamatsas ha. Paglilinaw lang ulit bago natin i-explore ang rook g8. What if queen takes h2? May libre kasi. Bakit hindi kinapture? Ito po laman. Ow! Woohoo! Grabe! May e5. Ang lupit. May ganyan pala yan. Pag kinapture ng pawn, queen takes a5. So may tempo threat. Pag nag-rook c8 ilag, may f6. Manlalim. Pag kinapture to, mabubungi yung pawn dyan. So, ibaba natin dito. Halimbawa, bishop f8. Magna knight a4. Knight e4. Grabe pala. Sunod-sunod na pala yon. Pag nag d5, c4. Boom! Gracious! May ganon. Teka muna. Pag kinapture yung knight, may queen a7. Threat yun. Obligado. Depensahan, di ba? Ay, grabe! Kain, sabay check. Doon, sabay capture, check. Rook d7, sabay. Pag gumanon ba, may depensa pa ba? Ay, hindi. May ganun na pala. Diretso na pala. Aray ko. Matchas, bishop. Grabe, amazing. Para kang kumain ng hot and spicy noodles sa ganitong position. Ang galing. Ang galing, kaya pala meron palang kababalaghan doon pag kinapture yung pawn sa A2, sa H2. Balik tayo mga kamatsas. Grabe. Kaya pala hindi tinikman yon. Nasa isip ko lang kasi capturein to pag nawala yung depensa. Pero may E5 pala. Grabe kalalim nun kaya dito, malakas makatunog talaga si Maria. Nag-rook G8. So threat yung pawn sa G2 at nag-G3. Ayan, depensa lang. Queen C5. Ayan. Dito po, since nag-rook G8 na dito si Maria, talagang yung king niya nasa gitna na. Desidido na hindi na siya magkakasling pa. Ayan. Sabagay, may mga tema naman pong ganong Sicilian, hindi nagkakasling ang black talaga. But make it sure, dapat napupuluputan ng matibay na shield yan. Otherwise, madaling atakihin sa sentro. So, nag-queen C5. Ano plano? Baka gaganon. Para mapaalis na o ma-neutralize na yung queen na yan. At nag-queen d3. Ayun! Dito rin. Kumbaga parang, kumbaga sumablay na po dito si Jamaica pero okay lang. Hindi naman ganung kalaking sablay yan. Positional lang. Ang accurate pala dito ay knight a4. Okay. Yan ang accurate. Kumbaga bulabugin muna yung queen. Tapos ito po yung continuation, queen b5, tapos queen a8 check. Tapos pag nag-rook c8, queen a7. Yung mga islog-islog na ganun, may mga ganun-ganun na mamaya. Ayan, may mga pangulit pala, na pang-ilang. Very annoying sa black kasi nandyan ang queen sa loob. And may mga ganun-ganun. Okay. Pero ang ginawa ni Jamaica, bumalik. Nag-queen d3 kasi siguro naiilang siya, parang tipong papaalisin na kasi siya. Useless naman po yung check, harangan lang, parang ganun So, nag-e5, ayun. Bumawi din naman ng bad move si Maria. Kaya yung evaluation bar, bumalik uli, pabor sa atin. Bakit bad move? Kasi unang-una, pinabuka yung diagonal. Kitang-kita ka agad, Yan, ganda ng diagonal bigla. So, dito pala dapat is e takes f5. Aray ko, walang titira niyan. Sino bang titira niyan? Ang pangit. Ayan,
Sabay magna knight e4. Ang gulo. Wala, nakakatakot yan. Nerve lang ang usapan, hindi gagawin ng block yan. Hindi natin gagawin yan kung tayo block. Wala, ayokong gawin yan kasi mabubuksan eh. Pero yan ang accurate sa computer. Nga lang, yung resistance niyan. Yan ang usapan. Kung lalapat ba yung resistance yan sa nerve ng tao. O, balik tayo sa E5 na ginawa. Siyempre, itong E5, kumbaga sa parang feeling close, yung position, feeling safe yung king, no? At dito, nag-queen F3. Ayun. Para ma-address kagad yung ang galing identify ni Jamaica ng weak point eh. Ayun pupuntahan niya kasi queen H5 yan ang idea eh. Galing niya mag-spot ng mga dapat atakihin dapat i-pressure. Bishop C8. Okay, saan pupunta to? Paikot-ikot lang si Maria eh. Queen H5, tiniret na. Rook G7, Queen H6, kinulit. At nag-King F8 depensa. G4, ayan na. Oo, the best. Yung G4, very strong. G5 ang paparating. Malaman lahat ang tira ni Jamaica, no? Malaman mag-G5, pag kinapture, imagine niyo po, may G6 tulak o double. O pag G5 yan, di naman pwedeng kainin ng tore, nakapin. Malaman talaga mga tira. Galing. King G8. Ayan, para pagka nag-G5 ay kakapturin lang po ng tore. Pero dito sinuportahan ng tore. Para ipupush talaga yan, ipipilit na. At nag-bishop A6 para magkaroon naman ng purpose yung bishop kasi very passive sa baba. Ayun, dito mga kamatsas. Good move by Jamaica. O sige po, pag-guess ko sa inyo, sayang to eh. Pang puzzle, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Unang puzzle po, unang puzzle. May pangalawang puzzle pa yan. Maraming salamat po mga kamatsas. Perfect move. Number 1 move ng computer. G5. Boom. Good move. Lakas. At nag-Queen E3 para ipin. Grabe. Naghihingalo yung block dito. Tingnan nyo evaluation bar 50-50 si Maria. Okay. Pero alamin muna natin para mas maliwanag po mga kamatsas. Unahin natin ito. Pag kinapture ng pawn ang sacrifice, may ganon. Okay? One piece down. O pagka nag-Rook G6, tipong may counter, kakapturan lang po ng tore. Okay, at pag kinain-kain, okay, sige. Bishop F8 naman, may Rook takes G6. May ganun, kakainin lang. Di nga pala makakaporma ng kapin. Oo, sabay check doon. O, teka muna. Hindi pala, sorry. O nga, tama. Check dito, pag ganun, sabay tore. Ayun, para wala na, may check na doon. Threatening matchas na. Fatal na yan mga kamatsas. Fatal na fatal. Balik tayo. So, hindi pwedeng capturein ng pawn. At kung tore naman ang pangka-capture, Rook takes G5, capture, and may F6, Bishop F8, Queen takes G5, dun pa rin po mauuwi. May Rook G1. Ito na lang ang natatanging pang save para ma-stop ang matchas sa paparating. Pero pag nawala na ang Queen, syempre, talo na ang black. Balik tayo mga kamatsas. Kaya dito ang ginawa ni Maria, tumbok din po. Perfect defense by Maria. Queen E3 na hindi makapalagdaman ang pawn G5 kasi nakapin. Okay. Pero dito mga kamatsas, after Queen E3, dito, puzzle number 2 tayo. Hindi lang good move, brilliant pa ang ginawa ni Jamaica. Brilliant. Find the brilliant. Malamyaw-myaw na tirada sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Congrats po sa mga nakakita. Grabe. Meow, meow. Ikaw ba yan? Ganda na sacrifice, Excellent. At dito po napuwersa si Maria na iwasan na lang King F8. No choice kundi umiwas. Okay? Bakit po? Kasi pag kinapture ng tore, kakapturin lang po with check and lipad ang queen. Lipad ang queen. Okay? Ngayon, kung ang ipangka-capture naman ay king, may G6, lipad ang queen. Ganun pa rin po, laging queenless Ang ganda naman ng tirada na yon. Wow! O kaya dito, naobliga si Maria na mag king H8 at boom, bishop G6. Yun lang. Yun lang mga kamatsas. Dahil sa tindi ng tensyon,
nabitawan ng ating kababayan yung tuloy-tuloy sana na momentum. Alam nyo ang tira dito? Ito pala, perfect move, Rook G3. Ano? Threat muna sa queen. Pag nag-queen F4, sabay islog lang. Sabay ganun lang, biglang pahinga lang. Diyan lang pala. Tapos kakapturin yung pawn, Rook H3. Threatening matchas. Babalik dito, sabay ganun lang. Naku, dami rin pala. May mga kembot-kembot din pala. Pero yung sundot na yon medyo malala kasi walang Rook C8, may Bishop. Ayun. At dito, gumanto na lang. Obligado ganyan na lang para pag Queen E8 may harang na lang. Di wala na. Ay, nako, sakit. May ganun pa pala. Boom! Kain dito. Boom! Kasi pag kinain ng Queen, check. Dito may Rook G1. So, fatal ulit, di ba? Paano kung umilag lang? Ilag lang. Bishop C4. Ay, oo, grabe. Hagip yung bishop, may Queen H8 matchas. Ang ganda naman. Grabe, may matchas. Tapos hagip yung bishop. Mawa one piece daw ng black. Grabe. Hingal kalabaw. Ang ganda, no? Pag gumanito, Queen D7 lang. Ayun. So, naka-threat. Pag kinapture ang bishop, tangay ang tore, bitin ang bishop, etc. etc. White is winning talaga, mga kamatsas. Grabe, ang ganda ng laban ni Jamaica. Sayang yung ano na yon, ano? Pero ang ginawa po kasi ay Bishop G6. Okay, ayun, bumaba ang evaluation bar. Bumaba. Bishop G6. At nag-Rook C8. Rook G4. Ayun. Siguro Rook G4. Medyo napapansin na dito ni baka ang threat gaganon din, ano? O kaya magbabattery muna para sa G-file. Pero another bad move. Ayun. Dito po medyo kinapo si Jamaica. Dalawang bitaw na bad moves, ano? Dapat daw ang tira dito ay Rook G3 pa rin. Pag nag-Queen F4, Bishop H5. Okay, yan naman po ang accurate. Pero, naku, malayo at malalim. Malayo, ano, medyo mahirap din talagang i-analyze yan. Oras ba? May oras pa naman, lamang ng oras si Jamaica. So, nag-Rook G4, Rook B8, ayun, para makapressure dyan. At nag-Rook G3, ayun, hinabol na. Kasi ang threat kasi ng Rook B8, kakapturin yung knight. Kaya napilitang mag-Rook G3, Queen F4, Rook DG1. Ayun po, nasunod-sunod ang bad moves. Ayun, kaya medyo nakabawi. Bahagyang naka-recover dito si Maria. Accurate naman po daw dito is Queen H5. Hirap makita nito. Kung ako parang di ko makikita to. Ang hirap. Parang wala lang. Parang wala lang yung Queen H5. Pero dito, baka yan din na makita kung ako puti. Kasi syempre parang gusto kong superb yung pressure sa G-file. Baka yan din ang gawin ko. Kinapture yung G5. Rook G4, threat. Queen F2. Hinabol ng queen. Ayun, hinabol ng knight. Okay, another bad move. Dapat daw po dito is Bishop H5. Ayun. Okay. Knight D1. Bumaliktad na talaga ng tuluyan. Winning na dito si Maria. Queen E2. Ayun, buti. Hindi maispatan pa yung mga perfect moves. Queen D4 pala winning dito. Aray ko. Yan ang mga winning na pala dito. May ganun pa. May ganun. May Bishop E2. I-eliminate ang knight. Threatening matchas. So may pressure. Pero hindi nakita. Gumanon si Maria. At nag-H4. Ayun. Good move. So bumalik uli. Winning na uli. Winning na uli. Tinan nyo evaluation bar. Perfect po yung H4. At nag-D5. So hindi na pinansin. Pero teka muna mga kamatsas. Para mas detalyado, pag kinapture kasi yung libreng pawn na yan, may F6. Pag kinapture uli ang pawn F6, may bishop takes H7. Ayun, naka-threat kasi. Imagine niyo po, pag kinapture yung bishop, may capture doon. So, mamamatchas yung black. Okay, pagka kinapture dito, may capture pa rin dito. Ano? Capture dito. Teka muna, may bishop F5 pala. Sorry. Check, matchas pala. May ganun na, hindi na kailangang bawian pa dito sa Rook G4. Grabe, napaka wide complex po ang labanan nila. Nag D5. Yun, para may binabalak dyan sa diagonal na yan. Nag Rook G2. Ayun.
Sayang. Sayang. Ang tira daw po dito ay anong tira dapat? Bishop H5 pa rin. Ayan, winning move Bishop H5 o kaya Rook 4 G3. Pero ito talaga, no? Kasi nakatreat pa sa may tempo pang ilang sa queen at the same time. Grabe, complicated. Rook G2, queen takes E4. Okay, bumigay yung pawn, HG5, D4. Okay. Talagang grabe. Ayan, laki na ng evaluation bar. Talagang bumibigay na rin talaga. Kumbaga confused na rin po sa position si Maria ng Kazakhstan. D4. Pero dapat daw tira is Bishop F1. Pag kinapture may B10. So grabe naman yung Bishop F1. Parang ang lalim naman nun. Ang hirap naman makita ng Bishop F1 na yun. Lalim. D4 balik tayo at dito natumbukan po ni Jamaica ang Rook H2. Threatening Bishop H7. D3. Gulo-gulo na to. Lugaw ang isip natin dito. Nakakalugaw. Imagine niyo, ako pa lang yan, nag-a-analyze, nararamdaman ko na yung tension. What more pa kaya sa naglalaro? Grabe yung pressure nito. D3. Ayun! Knight C3. Grabe, blunderations. Baliktad bigla ang sitwasyon. Pero teka muna, bago natin explore ang blunderations ay ito palang accurate. C3 lang. And wins na. Diyan lang pala. Pero totoo niyan, ito po nakakailang na nakikita dito ni Jamaica yung check. Baka may ganun nakikita si Jamaica yung tipong may matcha sa back rank. Pero ito lang pala ang perfect move. Mag-F6 lang pala. So may threat. Ngayon, kung magku-Queen C1 check, may harang ng bishop. Nakakatakot yung position. Nakatakot talaga. Parang mabibitin ng puti kasi. Yung atake parang mabibitin eh. Kasi pag kinapture ng tore, matchas doon. May patong na ng tore dito di ba? Di pwedeng umalis ang tore. Ang binibigay pong continuation capture dito. Pero capture doon, tapos queen takes, queen C6. Grabe. Grabe, nakakalugaw ng isip yung laban nila. High level ang labanan nila. Parang mga level ng mga super GM position yung laban nila. Totoo lang, mga kamatsas. Nakakabilib yung level ng position, hindi biro. Kaya bumigay dito Knight C3 kasi nakaka-confuse po talaga kung ano na yung tamang dapat gawin pero nag-Queen D4, buti na lang hindi natumbukan. Siguro time pressure na rin dito kasi si Maria pero ang accurate move na tapos na, Rook takes B2. Aray ko pag yan ang nagawa. Dito force mag-King A1 kasi po kung ka-capturein yung tore, pakita ko lang po sa inyo kung bakit masasabing ayun, may Queen B4. So dito tayo ngayon para kasi pag naging A1, capture lang to, may check pa So King C1 natin ilagay, may Queen takes C3 threatening. Wala, may tore pa naman Pero may threatening mga ganun-ganon, may threatening dito. Bitin, may ganun. Paano kung capturein to? Sige nga, para tipong makipagsabayan, may Bishop A3 check. Dito obligado, sisimplihan lang. Di obligado capturein ng tore. Tapos may Rook D7. Aray ko. Nauna pang bigla ang puti sa hukay. Nauna pang biglang matalo. Grabe. Nakatakot. Horror ang laban nila. Rook takes B2 tapos tayo. Pag kinain naman, ito po yung continuation. Pero kahit pumunta dyan, ito na naman ang kasunod. Grabe. Kakalugaw yung laban nila. May Queen D4. May kain doon. C3 kain dito. King B2. May Bishop takes G5. Ayun. Threat ang Queen. Nahuli pa, Nahuli pang kumapture doon. Tapos, yan po, etc. Pero Black is winning kasi one piece down na rin. Hindi pala one piece down, pero super exposed na po yung King kumpara sa King. Nabaliktad pa. Ang niraratrat ngayon yung puti. Grabe. So Rook takes B2 po is the key pero hindi nakita ni Maria. Ang ginawa, nag-Queen D4, tineret ang Rook sa G1 and threatening the Knight. So may capture na. Ayun, dito po tumbok Rook GH1, good move. Pinagpatong-patong na po at dito po
Talagang kailangan on time ang gagawin ni Maria. Otherwise, may Queen H7 na po. Imagine niyo capture doon. Check. Isang dikit pa ng Tori doon. Matchas. May matchas, sunod-sunod. Sacrifice ng Queen H7. Tuloy-tuloy na. Pero, yun lang. Yun lang mga kamatchas. Yun lang. Nakita ni Maria, no time na para magpatumpik-tumpik. Nakita yung tumbok na counterplay. Tumbok, oh. Kasi yun na yung paparating eh. King A1, another genius mo para nandito pa rin yung threat ng Queen takes H7. Grabe, tense ng laban nila. Kasi po pag kinapture, ganun pa rin mauuwi eh, yung kaninang nakita natin. May ganun pa rin, ano? O, silipin na nga natin, baka may pagkakaiba. May, dito naman, Bishop A3 naman. Pagka gumanon, King B1, may Queen B4, matcha sa B2. Pag kinain po kasi matchas ka agad. Aray ko! Grabe talaga ang chess. Mananalo ka na lang, nasusundot pa. Ay, kaya napaking A1 dito si Jamaica. At, grabe talaga. Perfect. Kinain, check. So, pumunta dyan. Kasi po kung dito pupunta, may Bishop A3 sacrifice. Tapos pag nag-King B1, may sundot ng Queen B6, matchas pa. Kaya pumunta dito, King B1, perfect square yan. DC2. Grabe. Rook takes C2 and then Bishop F8. Good defense by kasi may check doon. Tapos queenless pa. Grabe yung palitan ng tira. Parang Kasparov Topalov nung araw, ano? Yung laro nila. Grabe. Queen H3. Tama ba yung Queen H3? Queen H4 ang tamang tira. Pero Queen H3 para extra support dito sa knight. Bishop D3 pin. Grabe, nakakaano talaga. Grabe, napabilib ako sa laban na to. Talagang amazing mga kamatyas. Ibang level talaga. Kinain. O, tingnan nyo. Tingnan nyo, tension. O, di may gano'n na. Bishop C2. King A1. Tingnan nyo, saan kayo nakakita ng ganyan laban na kakainin na lang, gumaganon-ganon pa. Kasi pag kinain to, may check dito. Naku, pag nag-King C1, may Bishop A3. Kasi kapag kinapture to, may check. Pag dumungaw ang king sa D file or sa B file, laging may salubong ng check, mauunang mamatchas dito ang puti. Kaya naobliga si Jamaica na tumira ng king A1 lang para sakto lang. Ma-stop yung check at nag-Queen D3. Yun nga lang talaga, nakakainis talaga. Perfect din ang defense dito ni Maria. Kalahin nyo, nakita niya pa tong perfect defense na to. So, aalisin na lang ang bishop for discovered check. Yun nga lang, nakakonek kasi may exchange grabe. At ang ginawa dito, nag-bishop, yung gumanon na lang. Capture, gumanon, and then nag-king C2. So dito, saan pupunta yung bishop? Na-king B2 pala. Saan pupunta yung bishop? Obligado na pong kainin. Obligado na yan kasi wala na pong pupuntahan capture. So quality down dito ang black, pero yun nga lang, bishop pair and then 2 pawns up mahirap pa rin ito. Mahirap itong endgame na to sa puti. Kahit na quality up pa si Jamaica, bishop pair po na malakas yan. Dalawang espada yan Nag-rook E3, threat ang pawn, bishop D6, king B3, king G7, rook E2, bishop F5, king C4, king G6, rook G2. Ayun, solid na solid yung black ko. Grabe. Bumalik, rook G2, chumek. Iniba pa ni Maria, no? Parang si Maria pa talaga yung naghahabol ng panalo yan dito po, endgame na po ito. Kumbaga, ibang mundo na ito. Pag kinapture kasi yan, magkakaroon ng solid center, delikado pa ang puti. Baka magtuloy-tuloy ang marcha niyan. Kaya tama lang po yung wag capturing ng knight yung bishop. Bishop C5, okay, panusok ulit, rook G4, bishop E7, kukunin na yon. Knight E4, dagdag defense, king F5, rook H4, nakaka-pressure pa rin, ayan, nag-C5 para threatening check. Tingnan nyo po ang tension nito, nakaka-pressure pa rin talaga. parang alanganin pa rin ng puti pagka nagkamali ng isa, parang alanganin pa Knight C3 threat, Bishop B3, grabe, ang galing mag-control ni Maria. Ang galing sa endgame. Check. Obligado king E2 kasi pag lumanding po dyan, may kain doon, double pa. Nag-king takes, rook E6, gumanon, capture, buti na lang, nakabawi. Ay, hindi pwede dito. May bishop B4, double. Hanep namang laban nila. Gumanon. Check. Gumanyan.
Gumanon. Okay. Bishop B2. Teka muna. Ay, naku, ang sarap sanang kainin sabay capture eh. Ang problema, pag kinapture ito, Blundericious may check, aray. Kaya gumanon. Okay. Na bad move nga lang dito si Jamaica. Dapat to Pontira ay Knight D1. Grabe kahirap. Nakakakaba. Nakakakaba naman to. Knight D1. Paano kung gumanon? May Rook C5 lang. Nakakatakot. Nakakatakot. Kakainin na to. Kain sabay ganun tabla. Teka muna. Pag kinain to, kain. Paano kung gumanon? May Rook A5. Okay. Wag pa pushin. Okay. Hold na. Tabla na to. Tabla na. Kakatakot. Dulo na lang. Parang nakakatakot pa rin. Ayun. Ngayon, kung ito naman ang gawin, may King D2. Naku po. Grabe. Nakakakaba ito. Nakakakaba ito sa puti. Dalawa kasi paspon eh. Balik tayo. Ang ginawa, King D2. Check. King D3. A3. Knight C2. Ayun. Para kuhanin na. Nag A2. Knight D4. Bishop G8. Naku po, magkukwin pa yata. Pagka gumanito, may check doon. Aray ko. Ayun. Buti na lang may ganon. Ayun. Grabe. Nag A1, kain-kain. Ayan. Ito pong endgame na to, na-post ko to dati pa sa Facebook Kamatsas, yung Bishop pair versus Knight. Ayan, panoorin niyo po yun, na-post ko to eh. Dito po, yung sa Bishop pair versus Knight, na ipanalo ko yung Bishop pair. May sugswang yan, may sugswang. Pero this time, yun nga lang, parang hindi po alam ni Maria yung pang sugswang. May sugswang to eh. Tinan nyo Ayan check. May sugswang to na sayang hindi nakita eh. Hindi niya kayang ma-apply. Panoorin nyo po yon mga kamatsas. Nasa Facebook kamatsas ko. Yung ganitong endgame. Nasugswang ko yan eh. I believe in correct play tabla. Pero kung alam mo yung mga pang lito-lito, yung mga pang sugswang, maaring ma-fall sa sugswang position yung Knight versus Bishop pair. Yeah, may panalo yan eh. Kumbaga, dapat super accurate ang puti para ma-hold the draw. Pero kung medyo kumakabuse ng konti, may chance manalo. Basta alam mo lang yung pattern. Ayan, na-upload ko yun sa Facebook Kamatsas eh. I-repost ko nga uli yun mga Kamatsas. I-repost ko. So dito po, successfully naitabla ni Jamaica yung super hard endgame experience niya dito against Kazakhstan player. Pero ang dami niya pong winning talaga. Malalalim nga lang po yung diskarte. Nakalusot pa, nakaligtas pa si Maria sa panganib at bandang huli siya pa yung winning, nakaligtas naman si Jamaica. At dahil dyan, so okay lang po mga kamatsas, congrats pa rin kay Jamaica. At ito po ang kanilang standing. Grabe, ganda ng laban. Standing nila after round number 4. Pumapang siyampo ang ating kababayan sa score na 3.5. Isa pa lang ang tabla sa 4 na laban at tiebreaker pa naman mga kamatsas. So matagal-tagal pa po yan. So importante yung points. At may isang perfect. Indian na naman. Grabe ang Indian talaga. No? Perfect. 4 out of 4. At ito po ang pairing na aasahan natin sa round number 5 ng Girls Under 14. Ayun, board number 4 ang ating kababayan. Ang kaharap ay si WFM Deepak Lakshana ng bansang Canada. Ayan, at ang kalaban ng perfect points naman sa board 1 ay, ayun, yung nakalaro ni Jamaica. Ayan, mga kamatsas. So, kaabang-abang po yan mamaya, no? Alas 3 doon. Sa atin pumapatak ng mga alas 9 ng gabi, kung di ako nagkakamali. So, advance tayo ng oras sa kanila eh. Ayun, at kino-congrats din naman natin sa Boys Under 14 ng ating kababayang si Kasiguran. Dahil ang standing po after round number 4, ang lupit po ng dalawang tinalo niya. Wala nga lang siya sa DGT board kaya hindi natin mahagip yung kanyang game. Ayan tinan niyo po yung score niya. Isang tabla tapos sunod-sunod na puro panalo, dalawang FIDE Master pinagtatagpas. Ang lakas pa. FIDE Master ng Armenia 23-51 tapos 23-22 ng India, tinalo din niya. At ngayon po ang kalaban niya ay Chinese, IM Jiang Ho Chen na may rating na 24-57. Yan. Naku, sana malampasan pa rin ni Phil Martin Kasiguran. Ayan, galing ng mga kababayan natin, ano?
O 21:05 lang si kasiguran pero nakipagsabayan. Ngayon po, sa round number 5, tingin ko monitor na natin yung game niya. Kasi, ayan pasok na siya, number 7 na siya eh. Nasa DGT board na. So, ibig sabihin ay maaano natin yan, masusubaybayan natin yan mga kamatsas. Maraming salamat po mga kamatsas at hanggang dito muna. Kung ano man po ang inyong suggestion, masasabi, suggestions, lapag nyo lang po sa comment section below. Welcome po kayong lahat at mag-uusap tayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.